Magandang araw sa inyo. Ang message natin ngayong araw na ito ay pamagatan natin na kapahingahan. Ang kapahingahan ay napakahalaga. Kapag tiningnan natin sa creation, ang pagbilang ng Diyos ng kanyang paglikha ay mula sa gabi patungo sa araw. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sa gabi natutulog ang tao at sa araw ay gumagawa ang tao. Pagdating ng ikapitong araw, inutos pa ng Panginoon na magpahinga ang tao. Napakahalaga ng kapahingahan. Kaya pinamagatan natin ito na ang kapahingahan. At hindi lang yun, napakaraming utos ng Diyos patungkol sa kapahingahan. Maging ang kabukiran, pagdating ng 7 taon ay pinatitigil ang pagsasaka. At sa 7 taon, ang bukirin ay hahayaan lamang na tubuan ng mga damo upang ito ay magkaroon ng kapahingahan. Kaya pag sinabing kapahingahan, ito ay ang panandaliang pagtigil sa paggawa o sa dati mong mga regular na ginagawa. Ang ating text ay Marcos chapter 6 verse 31. Makikita natin dyan yung sinasabing kapahingahan. Ang sabi rito sa Marcos chapter 6 verse 31, at sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang mga kapanahon ng magsikain. Tingnan natin ang unang puntos natin sa talatang ito ng Marcos chapter 6 verse 31. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, magpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang mga paparot parito at sila'y hindi man lamang mga kapanahon ng magsikain. Pag tinignan natin ang una, paraan ng pagpapahinga ay yung tinatawag na lugar. Isang lugar na ikaw ay magkakaroon ng privacy, na hindi ka may istorbo ng sino man. At ano ba ang lugar na maaaring hindi ka maistorbo ni numan? Maaaring sa kwarto o sa iyong bahay, o pumunta ka sa isang lugar na halimbawa
ang simpleng paglalakad ay makakaramdam ka rin ng kapahingahan sapagkat hindi ka maistorbo ng iba. Pag sinabing kapahingahan, ito ay paraan din ito na ikaw ay umalis doon sa regular mong ginagawa. Pag sinabing kapahingahan, yung regular mong ginagawa ay panandalian mong iiwanan. Yun ang kapahingahan. Subalit ang higit na kapahingahan ay ang presensya ng Panginoon. Sabi rito, magsiparito kayo. Yung word na magsiparito, ibig sabihin nito ay doon tayo sa lugar na kung saan ay naroon ang Panginoon. Example, ang pagbabasa ng Biblia. Isang uri ito ng kapahingahan na makakapagdulot sa iyo ng panibagong lakas. Ang pagdalo sa mga pagtitipon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang regular na ating ginagawa? Pag-aaral, sa bahay, sa school. Marami tayong mga regular na ginagawa. Kaya ang magpunta ka sa pagtitipon o pag-aralan ng Biblia ay hindi ito regular natin na ginagawa. Yan minsan tayo ay nagkakaroon ng kapaguran dahil nga ang ating ginagawa ay ulit-ulit na lamang. Pero kapag nakagawa ka ng isang bagay na hindi mo regular na ginagawa, ay nakakaramdam ka ng kapahingahan. Ay paano naman ang isang katulad ko, halimbawa, isang pastor o nangangaral? Siyempre, regular siyang nag-aaral ng Biblia, regular siyang nagtuturo, at regular siya lagi sa simbahan. Kaya nga, sa mga katulad namin ay meron din tinatawag na refreshment. Halimbawa, pupunta ka sa isang lugar o maglalakad ka o ikaw ay mananalangin ng solo lang. Yan ay mga uri ng kapahingahan. Ang pananalangin na nag-iisa ay hindi iyan regular na ginagawa sapagkat ang pananalangin ng isang manggagawa ng Panginoon ay kalimitan nito'y ginagawa sa harap ng mga kapatiran dahil siya ay nagtuturo, dahil siya ay nangunguna. Kaya ang pananalangin mag-isa at pag-aaral ng Biblia mag-isa ay hindi ito regular na ginagawa. Lalo na ang personal na pagdidibusyon ng salita ng Diyos. Sapagkat ang regular na ginagawa niya ay pagpiprepare ng mga teaching o preaching na itinuturo. Kaya yung personal na devotion ay napaka-importante sapagkat ito ay ang kapahingahan. Ang kapahingahan ay ibig sabihin ng kapahingahan ay titigil ka sa regular mong ginagawa. Ano ba ang regular na ginagawa ng mga alagad? Pag pinag-aralan natin itong Marcos chapter 6 verse 31, ay inutusan sila ng Panginoon na mangaral. Kaya sa panahon na yon, ang kanilang regular na ginagawa ay ang mangaral at magpahayag ng salita ng Diyos. Subalit, nakita ng Panginoon na napagod sila doon sa regular na gawain nila. Kaya, ang kapahingahan ay ang pagtigil sa regular na ginagawa. At ang higit na kapahingahan ay ang magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Pangalawa, ano ba ang kapahingahan?
Ang kapahingahan ay ang pagbibigay mo sa iyong sarili ng kung ano ang kagustuhan nito. Hindi naman po pwede na kung ano lahat sa loob ng isang linggo o sa loob ng iyong buhay ay puro kagustuhan mo lamang. Makakaramdam ka rin ng kapaguran. Sabi dito ng Panginoong Jesus, at sila hindi man lamang magkapanahon ng magsikain. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkain? Ang pagkain ay ang panahon na kung saan ay binibigyan mo ng kasiyahan ang iyong sarili. Sapagkat ang pagkain, nararamdaman mo doon ang kung ano ang gusto ng iyong sarili ay nasasatisfy siya. Ibig sabihin, kung hindi mo nabibigyan ng panahon ang iyong sarili, ay hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na kapahingahan. Kaya makikita natin, una, ang kapahingahan ay ang pagtigil mo sa regular mong ginagawa ng panandalian. Pangalawa, ang kapahingahan ay kung ano ang may bibigay mo sa iyong sarili ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi na, kumbaga ito ay kahit man lamang sa isang linggo o isang buwan, mabigyan mo ng satisfaction ang iyong sarili kung ano ang gusto nito. Yung iba, ang ginagawa nila ay nagbibisikleta. Gusto nila yun eh. Iba naman talaga literal na kumakain sa isang gusto niya na lugar na kung saan siya ay gusto niyang kumain. Iba naman ay sabi nila, matutulog ako maghapon na to. Ibig sabihin, nabigyan mo ang iyong sarili kung ano ang nais nito. Kaya makikita natin ang kapahingahan ay dito sa talatang ito meron siyang tinuturo na dalawang uri ng kapahingahan. Yung pagtigil mo sa regular na yung ginagawa upang makapagpahinga. Pangalawa ay ang pagbibigay mo ng kumbaga sa ACE meron ito eh. Tinitreat yung mga bata kung ano ang gusto nila. At least nakakaramdam sila ng kapahingahan. Yan ang kapahingahan. At ang konklusyon natin sa pag-aaral natin na ito ay napakahalaga ng kapahingahan. Sapagkat kung hindi tayo magpapahinga, darating ang oras, ang mangyayari sa atin ay mapapagod tayo at para bang ang buhay mo kahit madali lang at normal lang ay parang nahihirapan ka. Kaya sa application, magbigay tayo ng panahon para sa lugar ng kapahingahan. Especially, magbigay tayo ng panahon para sa prayer, pag-aaral ng Biblia, o kaya naman ay tingnan natin kung ano ang makasasatisfy sa atin na tayo ay ma-relax. Yun. Kaya sa araw na to, yan lang muna. Pag-usap-usapan nyo ang talatang ito. Ano ba ang Diyos na nakita nyo dito sa talatang ito? Yung tao. Ano kaya ako? Ano kaya ang dapat kong gawin? Ano kaya ang dapat nating gawin? Pag tinignan ko dito sa talatang to, sa akin, personally, ang Diyos sa mga talatang ito, makikita natin na importante sa Kanya ang tao. Kaya nagbigay siya ng oras, panahon, ang kapahingahan. Hindi lang yon, inutos niya na magpahinga tayo.
Kaya ang ikapitong linggo ay inilaan niya yan para araw ng pahinga. Kaya nga yung word na Sabat, ang kahulugan niyan ay rest, kapahingahan. Kaya ang Diyos, nakita ko sa Diyos, importante sa Diyos ang kapahingahan ng tao. Sa tao naman, nakita ko na mapapagod talaga ang tao kung hindi siya magpapahinga. Kaya dapat ang tao ay meron siyang panahon para magpahinga. Personally, ang nakita ko dito ay nakita ko sa aking sarili ay dapat talaga na ako ay magpahinga kung nararamdaman ko na ako ay napapagod na. Dapat hindi ko pahirapan ang aking sarili sapagkat hindi rin naman ito kagustuhan ng Panginoon. Yung I will ko dyan, yung dapat kong gawin, ay bibigyan ko ng panahon ang aking sarili para magpahinga. Yung para sa lahat naman, ang nakita ko dito, sa bawat pagtitipon natin ay i-enjoy natin na ma-encourage ang bawat isa sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ito lang ay yung panahon natin na makita yung salita ng Diyos. Meron lang tayo sa loob ng isang linggo na makapagtipon-tipon upang tingnan ang salita ng Diyos. Di lang natin napapansin na ito kasi ay araw ng kapahinga natin. Yun yung nakita ko dyan. Kaya sama-sama natin na pag-aralan ng salita ng Diyos at magkaroon ng kapahingahan mula sa Panginoon na sama-sama. Yun ang nakita ko dyan. Kaya maaring marami kayo pang nakita dyan at yun ay pag-usapan nyo. Yun na lang muna. Magandang araw sa inyo.